Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron po tayong nababalitaan at according to sa ating mga A1 sources na itong si Liviste daw po di umano ay nakakaranas daw po ng matinding depresyon. Kung kaya't yung kanyang mga sinasabi ngayon, abay parang tumatagilid na dahil nga din po ata sa pressure ng mga DDS, abay kumalas na itong si Liviste at mukhang mas pinili niya na lang atang manahimik dahil parang siya yung alam niyo yung mga minamahal yung ibig sabihin ng self-checkmate, parang na-checkmate itong si Liviste sa kanyang sariling katarantaduhan. Imagine naglabas ka ng files ng kung ano-ano, mainstream na, tapos hindi naman pala verified yung iba mong information. Kumbaga, aatras, aabante yung atake nitong si Congressman Liviste. Kaya tingnan nyo kung ano yung nangyari. Ito, sabi dito mga minamahal, yan sa balita, itong si Liviste daw po, yan nakikita naman ninyo, na hindi na daw po magkokomento sa Cabral files simula Enero 1. So, bakit hindi siya magkokomento? Abay, malapit na siyang kasuhan Gets ninyo, mga minamahal? Diba, dapat kung meron kang isisiwalat, una, siguraduhin mo dapat yung legality, yung factuality, kung verified ba yun, 'di ba? At siguraduhin mong kaya mong managot, 'di ba, sa korte, sa batas. Kaya mong panindigan yung mga pinagsasabi mo. Hindi po pwedeng pa-hero effect yung atake mo sa simula, 'di ba? Tapos ang ending tiklop ka naman pala sa dulo. Wag mong gayahin si Robin na puro lang pasikat sa media, tapos hindi marunong magseryoso kapag usapang seryosohan na, 'di ba? So ngayon, sinasabi ni Liviste mga minamahal na kaya daw siya hindi magkokomento, 'di ba? Kaya siya biglang tumiklop ngayong January 1 which is ngayong araw. Abay alam naman natin na posible siyang makasuhan. Pero anyway, ang sabi niya, para daw sa transparency. 'Di ba? Sabi ni Liviste, hihinto daw siya sa pagkokomento tungkol sa tinatawag na Cabral files dahil daw, para daw magkaroon ng transparency, para daw mas magkaroon ng maayos na investigasyon, at nananawagan pa siya, lakas ng mga veterans lawmakers na posibleng mamuno. Like, mapapasabi ka na lang ng, wow 'di ba? Yes, magandang pakinggan mga minamahal, parang napaka-righteous, 'di ba? Pero kung talagang confident ka sa mga nilabas mong sensitive information, dapat hanggang dulo, solid pa din. 'Di ba? At verified yung mga komento mo. Pero bakit parang atras-abante yung atake mo Dapat hindi ganon. 'Di ba mga minamahal? Ngayon, meron tayong naririnig na balita. Actually, totoo. Na yung yung information daw na DPWH leak na nilabas ni Liviste ay kinuha daw ito sa computer ni Cabral. Oo. Wala siyang walang pasintabi, talagang ninakaw niya lang daw. 'Di ba yung tipong ang lakas mo maglabas ng DPWH leaks tapos ang ending meron palang kopya ang ombudsman, tapos ninakaw mo lang pala yung kopya sa mismong computer ni Liviste. So meaning mga minamahal, kung ang ombudsman mismo ay meron palang kompletong kopya, abay bakit kailangan pang magkaroon ng leak publicity na trabaho itong si Liviste? Bakit pa kailangan niyang gawing political stunt? Or bakit pa kailangan niyang gawin to personally, publicly, itong mga DPWH leaks na to? For what? 'Di ba? Mga minamahal, nagpapasikat. 'Di ba? So, parang lumalabas tuloy na hindi to whistleblowing. 'Di ba? Parang ang nangyayari mga minamahal, reckless leak na hindi pinag-iisipan. Kumbaga, ang ending nito, ikaw yung nasira. Reputation mo ang nasira. So ngayon, posible pong makasuhan. Itong si Liviste, una, data privacy violation. 'Di ba? Kasi yung mga dokumentong personal, classified, protected information, ang nirelease and walang legal authority, sobrang delikado. Lalo pat itong si Cabral ay tagi-bumbum na, 'di ba? Di umano. So, pwede din obstruction of justice kung ang ginagawang paglabas ng dokumento ay nakakapekto sa ongoing investigation. Kaya dapat mas pinaigting ng ICI itong trabahong to, 'di ba? Mga minamahal. And pwede din usurpation of authority. Ano ba 'yun yung usurpation of authority? Kung ang
kung gumampas siya ng papel ng mga ahensyang may legal na jurisdiction kahit wala naman siya kapangyarihan doon. And yung last is yung grave coercion and other possible grounds, di ba? Depende kung ano pa yung nakuhang dokumento at sino nagutos at kung paano ito nagamit. So mga minamahal, hindi lang to for the content or for the clout. Hindi lang to for pa-viral competition. Ito ay seryosong usapin na hindi dapat ginagawang biro. Ang dami nga nagsasabi na itong si Libeste ay nagpapagamit. Actually, yung una, feeling ko nagpapagamit. Ngayon na nagamit na siya, kumbaga, na self-check diba? Na self-checkmate ng atake. Parang, umatras na siya. Kasi, diba, pwede siyang kasuhan tuloy. Diba? So, ang daming hinihila siya mga political group na gagamitin yung kanyang influence. Matalino ka naman Anak ka ni Ligarda Talino ka. Pero bakit ganyan yung naging atake mo? So, kung totoong may anomalya, dapat sana, di ba, pinaubaya mo sa mga legal process. Ano ba yung mga legal? Yung ombudsman, sa DOJ, sa Kongreso, yung merong formality sana, di ba, mga minamahal? Pero ano yung nangyari? Mali yung atake ni Libiste. Bakit naging mali, mga minamahal? Parang naging media stunt, naging personal crusade, tapos parang naiipit sa legalidad etong si Libiste. Tapos ngayon na medyo nabibisto ka na, biglang hinto. Uy, walang ganon. Yung biglang liko, walang ganon, mga minamahal. Kasi malinaw na hindi nga natin mag-gets ano ba yung punto ng DPWH leaks na yan. Ano ba yung punto, diba? May mga na-involved namang congressman na hindi pa naman nakaupo. Diba, mga minamahal? So, malinaw na merong intention Hindi ko alam kung anong intention ni Libiste. Pero may intention siya, diba, mga minamahal? Kagaya nga ng sabi ko, kung meron kang isisiwalat, dapat siguraduhin mong legal. Diba? Siguraduhin mong may factual. Siguraduhin mong verify. Diba? At siguraduhin mong handa kang managot sa korte, sa batas. Diba? Sa posibleng magiging resulta ng inilabas mo mga sabi-sabi na hindi mo naman pala kayang i-verify. So, huwag tayong pa-hero effect yung atake. Tapos ang ending, titiklop tayo, mananahimik tayo, 'di ba? Hindi pwedeng tawag dito, pasikat sa media, tapos pag-usapang seryoso na, bigla kang aatras. Ngayon, mga minamahal, kung gusto mong tumulong sa ating bayan, dapat makiisa ka sa legal na proseso. Huwag kang shortcut. Kasi madaming tao yung ang hilig mag-shortcut. Ngayon, ano yung nagiging ending? Sila yung napapahamak. Huwag sa illegal, huwag sa political drama. So, sa ating mga kababayan dyan, mga minamahal, huwag tayong maging uto-uto online. Yeah, di ba? Hindi lahat ng leak ay whistleblowing. Minsan, yung leak, ginagawa lang yung propaganda, or minsan, ginagamit lang tayo. Di ba, mga minamahal? Ngayon, itong ginawa ni Libiste, wala na tong atrasan. Di ba? Madami nga nagko-comment dito, no. Ituloy mo, Libiste. Matakot ka. At kay Kong Redo na makasuhan kung alam mo nasa tama ka, lumaban ka, may resibo ka naman, diba? Kung talagang may resibo ka, diba? Sabi pa dito ni Ralph, dami mong kaso, boy, hinahanda ka na, baka ma-ethics complaint ka, mas grabe pa kay Meow Meow. Yan yung malala nga na iniiwasan ni Libiste na baka mapunta siya sa punto na ma-ethics complaint siya. Mas malala pa talaga kay Meow Meow yung magiging sa kanya. Kaya nga sabi ko, self-imposed checkmate yung atake. Diba, kumbaga, I think drip feeder, pwede din ganon. Etong si Libiste, nakakaawa, mga minamahal, kasi parang nagamit siya. Pero wala, ginawa niya Kumbaga sa madaling sabi, it is too late to back out. Diba? He already leaked sensitive issues. Unverified, unconfirmed, and unauthenticated. Diba, mga minamahal, na mga information. So, there is no way to back out. Diba? Talagang panindigan mo yan Diba, mga minamahal? So anyway, sabi ko nga sa inyo, noon pa man, hindi mapupuksa ang korupsyon kapag may mga hawak ng ebidensya ay kagaya ni Libiste. Ni Libiste. Diba? So, dapat yung humahawak nito is yung mga legal na ahensya ng gobyerno, yung ICI. Diba? Dapat sila yung nauuna dito sa Cabral list. Pero ang nangyari, parang medyo napabayahan. Hindi inasikaso, 'di ba? So, anyway, mga minamahal, tama din dito yung sinabi ni Sentry, 'di ba, na protektado ng Duterte
Diba? Duterte block. Ito nga pong Cabral list. Di umano. Anyway, mga minamahal, kayo, ano yung masasabi nyo dito? Meron nag-comment sa amin ni Skyline. May maposible sa pagpasok ng sapilitan ni Libis sa opisina na dating DPWH si Cabral ay dinilit niya ang pangalan niya sa listahan na isinasawalat sana ni Cabral. Oy, ganun. Hindi ko sure. So anyway, ang pinaka punto lang natin dito, pag grandstanding ka, Libiste. Tapos ngayon, hindi mo kayang panindigan. Ano yun? Diba? Alright, kayo, ano yung masasabi ninyo, mga minamahal? It's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!